Nakagawa ka na ba ng 100 sit-ups o kaya crunches? Tapos, kinabukasan hindi man lang yung tiyan mo yung masakit? Yung tipong leeg at ibabang bahagi ng likod mo, yung parang binugbog, di Oo ba? nga eh. Yung halos hindi mo maipaling yung ulo mo, parang pinilipit yung buo mong gulugod at hindi ka makatayo ng tuwid. At alam mo, sobrang daming nakakaranas niyan, layo na sa kultura natin sa fitness na puro no pain, no gain yung mindset. Correct. Kaya para sa iyo na nakikinig, kung pamilyar sa iyo yung pakiramdam na yan sa pag-asang magkaroon ng sikat na six-pack abs, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. At ang totoo niyan, hindi yung kakulangan mo sa lakas yung problema o yung hindi mo pagiging sanay. Ang problema talaga yung mismong galaw na ginagawa mo. Okay, himayan natin ito. Kasi ito mismo yung misyon ng ating malalim ang pagsusuri ngayon para sa iyo. Oo, pag-uusapan natin yung isang napakadetalyadong konsepto mula sa isang academic document tungkol sa abdominal preparation. O mas kilala bilang ab prep, 'di ba? Ito yung foundational exercise sa ilalim ng Stott Pilates method na dinevelop ni Moira Stott Merrithew noong 1980s. Tama. At ang misyon natin tuklasin kung bakit yung tila simpleng pag-angat lang ng ulo at balikat mula sa sahig ay hindi lang basta exercise. Parang ano siya, isang malalim at siyentifikong pundasyon para muling turuan ng katawan natin na gumalaw ng tama, yung ligtas at walang sakit. Exactly. Kaya para simulan, kailangan nating sagutin yung basic na tanong. Ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng katawan kapag ginagawa natin yung paborito ng lahat na traditional crunch? At bakit ba ito itinuturing na mapanira kumpara sa ab prep? Para masagot iyan, kailangan nating silipin yung anatomy natin. I-imagine mo yung gulugod mo o yung spine. Binubuo ito ng mga nakasalansang na buto na tinatawag na vertebrae. Tapos, sa pagitan ng bawat buto, may mga malalambot na unan o discs. Oo. Ngayon, sa isang traditional crunch, nakalak madalas yung mga kamay mo sa likod ng ulo, di ba? Tapos pabigla-bigla mong hinihila yung itaas na bahagi ng katawan mo pataas. Mabilis yung galaw tapos walang pakialam sa hugis ng gulugod. Correct. Nagdudulot ito ng matinding presyon. Isang mapanirang compression kung saan naiipit ng husto yung mga discs sa lower back natin. Aray! Tapos dahil hinihila mo pa yung ulo mo, may labis na tension din sa cervical spine o sa leeg. Kaya sumasakit yung leeg mo kinabukasan. Alam mo, naiisip ko tuloy, yung paggawa ng traditional crunch ay parang paghawak mo sa isang napakakapal na karton. Paanong karton? Parang kapag pinilit mong itupi yung makapal na karton sa gitna gamit ang purong lakas lang, magkakaroon iyon ng pangit na lamat. Oo. Masisira at magkakapunit-punit doon mismo sa tupi. 'Di ba? At yung lamat na yon, yan ang sumisimbolo sa lumbar spine natin na naiipit ng husto kapag nag-crunch tayo. Napakagandang analogy niyan. Kasi ganyan na ganyan yung nangyayari kapag pinipilit nating bumaluktot yung gulugod ng walang tamang suporta. So, paano naiiba yung ab prep dito? Sa ab prep, kasi gumagamit tayo ng tinatawag na segmental flexion. Segmental flexion, ibig sabihin, hindi mo inaangat yung likod mo bilang isang buong bloke na parang matigas na tabla. Tama. Paunti-unti mong inikot yung gulugod mo. Bawat vertebra, bawat buto, mula sa leeg pababa sa itaas na likod, ay isa-isa bumabaloktot. Kaya hindi siya parang karton na biglang tinupi. Kung gagamitin ko ulit yung analogy ko, parang maingat na pagrolyo ng isang malambot na carpet mula sa dulo. Oo, eksakto. Bawat hibla, bawat bahagi ng carpet ay sumusunod ng maayos at dahan-dahan. Walang napupunit, walang naiipit. At iniiwasan ng pagrolyong yan, yung mga shear forces o yung mapanirang puwersa sa mga discs natin. Pero may isa pang napakahalagang rule dito. Ano yon? Habang nagrorolyo ka, kailangan mong panatilihin ang tinatawag na neutral pelvis o yung neutral na posisyon ng balakang. Wait, teka, paano ba natin malalaman kung nasa neutral pelvis tayo? Kasi madalas, kapag nakahiga ako, pakiramdam ko kailangan kong idiin ng todo yung ibabang likod ko sa lapag. Yan yung common na pagkakamali ng marami. Ang neutral pelvis,
Hindi naka-arch ng sobra yung ibabang likod mo na parang may dadaan na sasakyan sa ilalim. Pero hindi ko rin dapat isukbit paloob at idiin ng sobra sa sahig. Correct. Nasa gitna lang. Hinahayaan mong manatili yung natural at maliit na kurba ng spine mo. Kapag neutral ang balakang, nagiging matibay na angkla ito. Kaya kalmado lang siya sa sahig habang yung itaas na bahagi ay malayang gumagalaw na parang iniroroll yung carpet. Tama. Walang puwersahang nangyayari sa ibaba, puro kontrol lang sa itaas. Makes sense. Ngayon, alam na natin kung paano dapat gumalaw yung buto natin, pero hindi naman pwedeng gumalaw ng mag-isa yung mga buto, di ba? Oo naman, kailangan natin ng suporta mula sa muscles. Kasi kung aasa lang tayo sa nakasanayang muscle sa tiyan, baka hilahin lang natin ulit yung gulugod. Kaya paano ba natin susuportahan ang mga butong ito mula sa loob? Ang nakakabighani rito ay yung malaking pagkakaiba ng mga kalamnan na iniisip nating ginagamit natin kumpara sa mga dapat nating ginagamit. Gaya ng Sa traditional fitness, ang laging bida ay ang rectus abdominis. Yan yung sikat na six-pack muscle sa harap. yung laging pinapadevelop kapag nag-gym. Oo. Pero ang totoo, superficial muscle lang siya, pang-ibabaw lang. Ang trabaho niya talaga ay ibaluktot ang katawan mo paharap. Kaya kapag masyadong overactive yan, hinihila ka paharap, kaya nagmumukha kang nakakuba. Eksakto. Kaya sa ab prep, iba ang between ng palabas. Ang tinatarget natin ay ang transverse abdominis at ang mga obliques. Wait, para sa mga hindi pamilyar, nasa ang bahagi ba itong transverse abdominis at ano ang itsura nito? Ito yung pinakamalalim na layer ng kalamnan sa tiyan natin. Nakabaon siya ng husto. Imbis na tumakbo mula taas pababa tulad ng six-pack, bumabagay ito sa hugis natin ng paharang. Pahalang parang, paano? Isipin mo na parang napakalapad na weightlifting belt o isang sinturon na yumayakap mula sa likuran mo, paikot sa tagiliran, papunta sa harapan ng tiyan. Wow, literal na internal na corset ng katawan. Oo, nagsisilbi itong natural na corset. Kapag na-activate mo ito ng tama, kinokontrol nito ang intra-abdominal pressure. Yung presyon sa loob ng tiyan natin. Tama, kapag sumikip ang corset na ito, imbes na itulok ang mga internal organs palabas, niyayakap nito yung lumbar spine mo. Sinusuportahan yung mga buto sa ibabang likod para maging matatag mula sa loob. At kapag sinamahan mo pa ng obliques o yung muscles sa tagiliran na kumukontrol sa pag-ikot, nagkakaroon ka ng three-dimensional na suporta. Teka, medyo nahihirapan akong i-imagine ito. Kapag sinabing corset, ibig sabihin mahigpit yung tiyan ko, di ba? Oo, may tension. Sa yoga o sa meditation, tinuturuan tayo na ang tamang paghinga ay yung galing sa tiyan, yung pinapalaki, parang lobo. Yung diaphragmatic breathing. Oo, yun nga. Paano ako hihinga ng malalim kung nakasikip yung corset ng tiyan ko? Bakit ba hindi na lang tayo huminga ng normal gamit ang tiyan? Napakagandang tanong yan. Ang belly breathing ay perpekto para sa relaxation. Pero kapag nag-e-exercise ka na ng core, mag-iiba ang kwento. Paanong iba? Isipin mo ang tiyan mo na parang lobo na puno ng hangin. Kung hihigpitan mo ang corset mo, pipisilin mo ang gitna ng lobo. Okay, na-imagine ko. Ngayon, kung sasabayan mo ito ng belly breathing, kung saan itutulak mo ang hangin pababa, lalong tataas ang presyon sa loob ng lobo. Dahil pinipiga ako sa gitna tapos binubombahan ko pa ng hangin papasok, parang may sasabog. Oo. At saan pupunta yung presyon? Walang ibang babagsakan yan kundi sa pinakailalim, patungo sa iyong pelvic floor. Yung parang duyan ng muscles sa ibaba na sumasalo sa organs natin? Correct. At mapanganib kapag palaging may sobrang presyon dyan. Pwede itong magdulot ng panghihina ng pelvic floor, lalo na sa mga kababaihan. Nawawala pala yung proteksyon na pilit nating binubuo kapag ganun? Oo. Kaya ang solusyon ng stud pilates dito ay yung tinatawag na thoracic breathing o lateral breathing. Thoracic breathing, paano ba yon ginagawa? Dahil nakasikip ang tiyan mo para protektahan ang likod, kailangan mong ipadala yung hangin sa ibang direksyon. Papalawakin mo yung mga tadyang o ribs mo patungo sa gilid at likod. Parang isang accordion na bumubuga papalabas. Eksakto. Accordion talaga yung pinakamagandang analogy dyan.
So habang naka-lock in yung corset sa ibaba, yung mga tadyang ko naman sa itaas, yung nag-e-expand pagilid kapag humihinga ako. Ang galing! Nagbibigay daan ito para patuloy na dumaloy ang oxygen nang hindi binibitawan yung kaligtasan ng gulugod at balakang. Matapos nating maunawaan yung tamang postura at itong accordion na paghinga, kailangan naman nating alamin kung paano ba nakikipag-usap yung utak natin sa mga muscles na ito. Dahil ang lakas ay walang silbi kung walang kontrol mula sa nervous system natin. Oo nga kasi yung ab prep pala, hindi lang siya physical na ehersisyo. Hindi talaga. Isa siyang neurocognitive na pagsasanay. May isang napakasikat na pag-aaral noong 1997 ni Hodges at Richardson tungkol dito. Ano yung nadiscover nila? Pinatunayan nila yung teorya ng anticipatory postural control. Anticipatory? Ang ibig sabihin niyan pag-asam o pagiging handa, 'di ba? Bago pa man mangyari yung galaw. Oo, isipin mo na lang nakatayo ka, tapos bigla mong itataas yung braso mo. Kapag wala kang problema sa likod, nagpapadala agad ang utak ng signal sa transverse abdominis mo. Yung corset natin. Tama. At humihigpit ito ilang microseconds bago pa man tuluyang gumalaw yung balikat at braso mo. Wait, talaga? Ibig sabihin, alam ng utak na magbabago yung balanse ko, kaya binalot na niya ng proteksyon yung likod bago pa man ako gumalaw? Oo, inihahanda niya yung katawan. Pero ang masaklap, sa mga taong may chronic back pain, huli o delayed yung reaksyon ng kalamnang ito. Nakakilos na yung braso, pero hindi pa naka-activate yung corset, kaya napupuwersa yung gulugod? Correct. At dyan pumapasok ang ab prep. Tinutulungan tayo nitong i-rewire o muling sanayan ng utak na i-activate ang mga malalalim na kalamnang ito ng maaga. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan, kasi dito natin ipapasok yung paggamit ng props. Oo. Yung mga kagamitan sa Pilates. Kasi aaminin ko, iniisip ko dati kapag binibigyan ako ng elastic band o ring sa gym, pandagdag bigat lang yon para mas pahirapan ako. Madalas ganyan nga ang iniisip ng marami. Pero hindi pala. Sila pala ay mga kasangkapan para magbigay ng mas malinaw na mensahe sa utak kung anong bahagi ng katawan ang dapat gumana. Napakatama. Ang tawag natin dyan ay tactile feedback. Parang kapag naglalakad ka sa madilim na kwarto, madalas kang madapa. Pero kapag idinikit mo yung kamay mo sa pader, bigla kang nagkakaroon ng balanse kasi alam ng utak mo kung nasaan ka. Ganyan na ganyan ang ginagawa ng props. Nagbibigay sila ng pader na mararamdaman ng balat at nervous system mo. Paano ginagamit yung flex band bilang pader? Para sa mga beginners, naglalagay tayo ng flex band o yung elastic rubber band sa ilalim mismo ng lumbar spine habang nakahiga. Para saan? Kasi mahirap pakiramdaman kung nasa neutral pelvis ka ba habang nagro-rolyo pataas. Kapag nandyan yung banda, nakakakuha ka ng agarang signal. Mararamdaman mo yung presyon ng sarili mong likod laban dun sa band? Oo, kapag napadiin ka ng sobra at nawala sa neutral, malalaman mo agad dahil mag-iiba yung pakiramdam mo sa banda. Wow! Diretsong gabay nga. Paano naman yung fitness circle? Yung bilog na may pads sa gilid? Kapag inilagay mo ito sa pagitan ng mga tuhod mo at pinisil ng bahagya habang nag-anti-prep, nag-activate yung inner thighs mo. Yung adductors, di ba? Tama. At yung inner thighs ay direktang nakakonekta sa pelvic floor mo na siya namang nagpapadala ng signal pataas para gisingin yung corset mo. Isang chain reaction pala, hindi siya nandun para lang mangalay yung hita mo. Hindi talaga. Tinutulungan lang nito yung utak mo na hanapin yung tamang muscles. Paano kung advanced na ako? Ano pa ang silbi ng props? Pwede mong hawakan ang fitness circle sa mga kamay mo habang nakaunat sa itaas. Hinahamon nito yung scapular stabilizers mo. Yung mga kalamnan sa likod at balikat na pumipigil sa pag-slouch. Natututo ang utak mo na i-coordinate yung lakas ng core at balikat sa iisang galaw. Kaya mapapatunayan talaga natin kung gaano katalino itong exercise na ito. Mula sa biomechanics hanggang sa pag-rewire ng utak. At hindi lang ito para sa banig o sa studio. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, paano ba ito nagbabago sa pang-araw-araw ng buhay ng ating tagapakinig? Ang ab prep kasi, hindi dinisenyo para lang gumanda ang abs.
Ginagamit ito sa rehabilitasyon at pag-iwas sa chronic lumbar pain. Yung pabalik-balik na sakit sa likod. Tama. Nagtuturo ito ng proprioception o yung otomatikong kamalayan mo sa posisyon ng katawan mo sa espasyo. Kaya anong ibig sabihin nito para sa atin? Para sa iyo na abala sa trabaho at buhay? Ibig sabihin, kapag nakaupo ka ng matagal sa opisina at nag-slouch ka na, kusang babalik sa tamang porma yung katawan mo. Kasi alam na ng utak mo yung pakiramdam ng neutral pelvis o kaya kapag nagbubuhat ka ng mabibigat na grocery bags. Otomatikong hihigpit yung corset mo bago ka pa man bumunot ng lakas para buhatin yung bag. Protektado yung likod mo. Kahit sa sports, magagamit din, di ba? Oo naman. Yung thoracic breathing na natutunan mo, yun ang magsisiguro na nakakahinga ka habang nagbabasketball nang hindi nabibitawan yung core stability. At stepping stone din siya para sa mas may hirap na Pilates moves tulad ng roll-up o the 100. Kung hindi mo ma-master ang simpleng ab prep, sasaktan mo lang sarili mo sa advanced moves. Kaya sa susunod na maisipan mong mag-workout, alalahanin mong hindi mo kailangan na mapanirang crunches. Oh, hindi mo kailangang iraos ang daan-daang repetisyon. Ang kailangan mo yung dahan-dahang pagrolyo ng gulugod na parang malambot na carpet. At ang pagpapanatili ng tahimik na balakang, Kasama ng matalinong thoracic breathing na nagpapalawak ng tadyang imbis na palubuhin ng tiyan. at higit sa lahat, yung ugnayan ng isip at katawan gamit yung mga props natin. Konting oras para sa kalidad ng galaw kaysa sa dami ng reps. Ito ko cheat code natin para sa kalusugan ng buto at kalamnan. Naghaharap ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa kung paano natin tinitingnan ng fitness. Ang kalusugan ay nakasalalay sa pagkakaisa o synergy ng bawat bahagi. Hindi sa pag-isolate ng isang kalamnan para lang may flex. Correct. Dapat lahat ay gumagalaw nang may suporta sa isa't isa. Napakagandang paaalala. At para sa iyo na matiyagang sumama sa atin, isipin mo ito. Kung ang pinakamatibay na pundasyon ng ating katawan, ng ating core, ay pinakamahusay na gumagana kapag ang ating isip at paghinga ay nakatutok sa pino at maliliit na galaw, ano-ano pa kayang aspeto ng ating pisikal o mental na kalusugan ang pilit nating pinapagad at pinibigla, gayong ang kaya nga lang pala natin ay dahan-dahan itong ituno ng may tamang kamalayan. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang pagsusuri. Hanggang sa muli, huminga ng malalim at panatilihing matalino ang paggalaw.